Naghahanap ka ba ng beach na mas maganda pa sa Boracay kasi tahimik at hindi crowded? Nako, this is for you. Part 3 na pala ito. Punta ka sa profile ko para aware ka paano yung pagpunta dito sa Humalig Island at kung saan kami nagstay. Day 2 na namin dito sa island at sa wakas nakatulog kami ng mahimbing. Ito talaga yung masarap sa feeling, yung gigising ka sa beach tapos naririnig mo yung mga alon habang nagkakape. Yung kasama namin na isa is mahimbing pa ang tulog kaya naglakad muna kami sa beach hanggang sa dulo. May parang gubat doon which is sobrang tahimik tas pinasok namin tapos parang nasa ibang dimension kami kasi nga parang ang layo namin sa beach. Habang ini-explore namin yung lugar, may mga nakita kami na mga sunog na kahoy, mga bote ng alak at mga balat ng snacks. Feeling namin may mga nagka-camping dito. Nagpa-arrange pala kami ng itinerary at mga activities sa Banana Resort since sila yung may contact sa mga habol-habol dito. 3 kami so tig-isang motor kami para comfortable kami habang nasa activity. Yung price ng habol-habol is parang nasa 800 pesos which is cover na yung whole day na activity. Tapos may mga entrance fees kada lugar na pupuntahan namin which is around 30 pesos to 150 pesos. Ang unang lugar na pinuntahan namin is yung tinatawag nilang Puno ng Walang Forever. Ang entrance fee is around 30 pesos. Pagdating nga namin dito, wala kaming idea kung bakit kami nag-stop dito. Sabi namin, anong gagawin natin dito? Kasi yung lugar is parang normal lang. Tapos nakita namin yung nag-iisang puno dito. Sabi namin, for sure ito yung pinuntahan natin dito. So inakyat namin yung puno at nag-picture-picture. Nung wala na kami magawa umalis na kami. Medyo nagulat lang kami nung siningil kami ng entrance fee kasi wala talaga kaming idea na kasama to sa itinerary. Ang next na pinuntahan namin is Canaway Beach. Super ganda dito kasi napaka-golden ng buhangin, yung tipong parang nasa planet Mars ka. Tsaka may mga rock formation dito na perfect for Instagram. Since umaga kami pumunta dito, low tide yung tubig. Super kalma lang yung tubig at ang sarap-sarap maglakad habang ini-enjoy yung beach. Tumambay kami dito ng matagal kasi nagandahan kami sa lugar. Nung tapos na kami at palabas na sa beach, walang naningil sa amin ng entrance fee. Wala rin din naman bantay kasi maybe tulog pa or nagkakape pa kasi early morning kami pumunta. Pero sabi nung driver, nasa 50 pesos yung entrance fee. After namin sa Canaway Beach, ang next na pinuntahan namin is yung Pulo Rock Formation. So para makapunta ka dito, need mo magbangka para makapunta dun sa isang island. May nag-offer sa amin na bangka if gusto daw namin ay explore yung lugar for 100 pesos. Dadalhin ka nila dun sa island. May little beach dun na napakaganda. Since kakagaling lang namin sa Canaway Beach, hindi na kami naligo ulit. Ang ginawa namin is inakyat namin yung mga bato. Ang bait nila kasi bukod sa paghatid sa amin, inaalalayan din kami bawat pag-akyat. Ang ganda dito kasi ang sarap sa feeling, tahimik at kalma lang yung dagat. Ang ganda din ng mga rock formation na parang nasa Dragonstone ka, yung lugar ng mga Targaryen kung napanood mo yung Game of Thrones. Yung next namin pinuntahan is yung Pamana White Beach Resort or Little Boracay. Hindi na pala ako nakapag-video dito kasi nalobat na yung cellphone ko. Pero super ganda dito kasi sobrang pino yung buhangin at sobrang puti, parang Boracay nga, though nung pumunta kami may mga lumot yung tubig pero ang sarap pa din maligo. Medyo nagtagal din kami dito. Yung pinaka-last na pinuntahan namin is yung Lingayen Cove Beach or Little Batanes. Medyo malayo ito from Pamana Beach, parang nasa 30 to 40 minutes yung biyahe. Pagdating pa lang namin sa lugar, namangha na kami sa ganda. Nag-enjoy namin yung pagligo kasi malakas yung alon. Ang ganda rin mag-picture-picture dun sa taas ng bundok kasi tanaw mo yung buong beach at yung lugar. So nag-start kami ng umaga at natapos ng mga 3 na ng afternoon. Super worth it talaga at walang sayang. Ito yung pagod na enjoy mo. May time kasi na pagod ka tapos gustong-gusto mo na umuwi. Pero ito worth it talaga yung pagod mo. Ayun lang, thank you. Alhamdulillah.